Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan, naninirahan si Jojo, isang binatang magbubukid na kilala sa kanilang lugar bilang masipag, ngunit laging kapos sa buhay. Araw-araw ay gigising siya bago sumikat ang araw, tangan ang kanyang kalabaw at araro upang bungkalin ang lupang halos hindi kanya. Sa init man o ulan, hindi siya tumitigil sa pagtatanim ng palay at gulay. Umaasang balang araw ay aahon siya sa kahirapan. Ngunit hindi madali ang kanyang buhay. Iniwan na siya ng kanyang mga magulang sa murang edad at ang tanging naiwan sa kanya ay isang lumang kubo at maliit na parsela ng lupa. Madalas siyang kinukutya ng mga kapitbahay na mas nakakaangat sa buhay. Tinatawag siyang palaging talunan at sinasabing wala raw siyang patutunguhan sa pagiging magsasaka. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho sa bukid, naupo si Jojo sa ilalim ng isang malaking punong acacia sa may tabing bukid. Habang nakatingin sa buwan, napansin niyang tila may kumikislap sa malayo. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang balat. At kasabay nito ay ang tunog ng mga yabag na hindi pangkaraniwan. Parang kaluskos ng kabayo, ngunit mas magaan. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang nilalang na nakabibighani. Isang tikbalang na babae, may mahabang buhok na parang agos ng gabi at mga matang kumikislap na tila bituin. Ang kanyang kalahating anyo ay tao, maganda at marikit. Ngunit ang ibabang bahagi ay anyo ng kabayo, matikas at makapangyarihan. Hindi tulad ng mga kwentong narinig ni Jojo tungkol sa tikbalang na mapanlinlang at malupit. Ang nilalang na ito ay may dalang kakaibang kabaitan sa kanyang mga mata. Magandang gabi, binatang magsasaka. Wika ng tikbalang na may tinig na musika sa hangin. Ako si Liway, isang tagapagbantay ng kagubatan. Matagal na kitang minamasdan at batid ko ang iyong pagsusumikap at kabutihang loob. Namilog ang mga mata ni Jojo. Hindi siya makapaniwala na may nilalang na tulad nito na nakikipag-usap sa kanya. Bakit? Bakit mo ako kinakausap? Tanong niya, halos hindi makapagsalita. Ngumiti si Liway. Ang kanyang mga ngipin ay kasing puti ng liwanag ng buwan. Dahil nakikita ko ang iyong kasipagan at kababaang loob. Marami ang nangaapi sa iyo, ngunit hindi ka sumusuko. Nais kong tulungan ka. Mula sa kanyang mga palad ay naglabas siya ng isang maliit na sisidlang yari sa kawayan, puno ng mga butil ng palay na tila may gintong ningning. Itanim mo ito sa iyong bukid. Sa tamang panahon, makikita mo ang biyayang hindi mo pa nararanasan. Hindi makapaniwala si Jojo. Butong palay? Anong kaibahan nito sa mga karaniwang butil? Hindi ito karaniwan. Tugon ni Liway. Ito'y binasbasan ng kalikasan at ng aming lahi. Huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Sa tamang panahon, makikita mo ang kapangyarihan ng pagsisikap na pinagsamahan ng biyaya. Nag-aalangan man, tinanggap ni Jojo ang sisidlan. Yumuko siya bilang tanda ng pasasalamat. Maraming salamat, Liway. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para karapat-dapat dito. Ngumiti ang tikbalang na babae at sa isang iglap ay naglaho siya na parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Jojo sa ilalim ng punong acacia, tanga ng sisidlan ng gintong palay. Sa kanyang dibdib ay pumintig ang kakaibang pag-asa na hindi niya naramdaman noon. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, agad na nagising si Jojo. Ang sisidlan ng gintong butil ay nakalagay sa gilid ng kanyang papag at tila kumikislap pa rin sa malamlam na liwanag ng lampara. Habang nakatingin siya rito, hindi niya maiwasang mag-isip, panaginip lang ba ang lahat kagabi? Ngunit nang hawakan niya ang sisidlan at madama ang bigat nito, napagtanto niyang totoo ang lahat.
dala ang sisidlan, naglakad siya papunta sa kanyang maliit na bukid. Ang lupa roon ay tuyo at hindi pantay, bunga ng mahabang tag-init at kakulangan ng pataba. Karaniwan, ilang buwan pa bago makaani at madalas ay kulang pa rin ang kita. Ngunit ngayong hawak niya ang mga butil na bigay ni Liway, may kakaibang pananabik sa kanyang puso. Isa-isa niyang itinanim ang mga gintong butil sa gitna ng bukirin. Habang ibinabaon niya ito sa lupa, napansin niyang may kakaibang liwanag na kumakawala mula sa mga butil bago tuluyang matabunan ng lupa. Para bang may sariling buhay ang mga ito. Sa bawat pagtulo ng kanyang pawis, dama niya ang isang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga palad at braso. Kung totoo man ang sinabi ng tikbalang, bulong niya sa sarili, baka ito na ang simula ng pagbabago sa aking buhay. Makalipas lamang ang 3 araw, napansin agad ni Jojo ang kakaibang bilis ng pagtubo ng kanyang itinanim. Sa halip na karaniwang usbong na berde, ang mga tangkay ay mas matitibay at makapal, at ang dahon ay kumikislap na tila may bahid ng pilak. Ang mga kapitbahay na madalas dumadaan ay hindi napigilang mapansin ang kanyang bukirin. "Uy, Jojo!" wika ng isa niyang kapitbahay na si Mang Elias. "Parang kakaiba yung mga palay mo, ha? Hindi ba't 3 araw pa lang mula nang magumpisa ang pagtatanim?" Umiti lang si Jojo at umiwas sa tanong. "Siguro maganda lang ang lupa rito, Mang Elias. Nagkataon lang siguro." Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang kaba. Binalaan siya ni Liway na huwag ipagsasabi ang kanyang sikreto. Kaya't pinili niyang manahimik at hayaan na lamang na isipin ng iba na tsamba lang. Isang gabi, nang siya'y nakaupo muli sa ilalim ng punong akasya, muling dumating si Liway. Ang kanyang anyo ay mas marikit kaysa dati at ang kanyang presensya ay tila nagbibigay liwanag sa buong paligid. "Magandang gabi, Jojo," bati ni Liway na may kasamang ngiti. "Kumusta ang mga itinanim mong butil?" "Liway," sagot ng binata, halos hindi maitago ang tuwa. "Hindi ako makapaniwala. Sa loob lang ng 3 araw, parang ilang linggo na ang itinagal ng mga palay. Kumikislap pa nga ang mga dahon nila." Tumango ang tikbalang na babae. Yan ang bunga ng pinaghalong hiwaga at kasipagan. Tandaan, Jojo, hindi sapat na mayroong biyaya. Kailangang alagaan at paghirapan pa rin upang mamunga ng tama. Napatango ang binata, sabay sabing, "Hindi ko alam kung paano ko ibabalik ang utang na loob ko sa iyo, Liway." "Hindi mo kailangang magbayad, Jojo," tugon ni Liway na may malambing na tinig. "Ang tanging nais ko lamang ay makita kang nagtatagumpay. Ngunit alalahanin mo, habang dumarami ang iyong ani, mas dumarami rin ang matang mapanibughuin. Ingatan mo ang iyong lihim." Makalipas ang 2 linggo, ang bukirin ni Jojo ay tila ginto sa gitna ng mga karaniwang bukid ng kanyang mga kapitbahay. Habang ang iba ay halos nagsisimula pa lamang mag-usbong, ang kay Jojo ay malapit ng mamunga. Ang balita ay kumalat sa buong baryo. Ang mga taong dating nangungutya sa kanya ay nagsimulang magtanong-tanong. Paanong nagkaganyan ang bukid ni Jojo? Bulong ng mga tao sa palengke. "May sikreto yata siya," sagot ng isa. "Baka gumagamit ng kulam o anting-anting. O baka naman may nakatagpo siya ng kayamanan," dagdag pa ng isa. Hindi ito nakaligtas sa pandinig ni Jojo. Alam niyang hindi magtatagal ay may magtatangkang tuklasin ang kanyang sikreto. At sa kanyang puso, unti-unting tumubo ang pangambang baka madamay si Liway. Sa gabing iyon, habang nakatanaw siya sa bukirin na kumikislap sa ilalim ng buwan, muli niyang narinig ang tinig ni Liway. "Handa ka na ba, Jojo? Ang biyaya ay hindi laging ligtas. Sa bawat pagyaman, may kapalit na pagsubok." At doon nagsimulang mabuo ang takot at pananabik na magdadala sa kanya sa mas mabibigat na pagsubok. Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo tungkol sa bukirin ni Jojo.
Ang binatang dating kinukutya at tinatawag na palaging talunan ay bigla na lamang nakilala bilang may pinakamalago at pinakamakulay na bukid. Ang dating tuyot at tigang na lupa ay ngayon naging parang gintong dagat ng mga palay na kumikislap sa ilalim ng araw. Sa palengke, sa tindahan, maging sa mga umpukan ng matatanda sa ilalim ng puno, ang pangalan ni Jojo ang laging pinag-uusapan. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Aling Petra habang naglalako ng gulay. Noong 1 linggo lang, halos wala siyang makain. Ngayon, parang nakarating na siya sa paraiso. Oo nga, sagot ni Mang Elias na matagal nang magsasaka ngunit palaging salat sa ani. Anong klaseng pataba ang ginamit niya? Kahit ako, 30 taon nang nagbubungkal ng lupa, hindi ko pa naranasan ang ganyang ani. May ilan namang hindi naniniwala at agad siyang pinagdudahan. Hindi kaya may masamang nilalang na tumutulong sa kanya? Bulong ni Aling Sabel na kilala sa pagiging tsismosa. Baka may pinaslang o inalaya ng dugo para magtagumpay. Hindi nagtagal, dumating ang unang ani ng gintong palay. Hindi pa man panahon ng anihan para sa buong baryo, ngunit si Jojo ay nakapagsimula na. Habang abala siya sa paggapas, nakamasid sa kanya ang kanyang mga kapitbahay at hindi nila maikubli ang pagkamangha. Ang bawat butil ng palay ay mas mabigat at mas makintab kaysa karaniwan. Kapag inilalagay niya sa bayong, para bang kusang napupuno kahit kaunti pa lamang ang nailalagay. Sa loob lamang ng 2 linggo ng pag-aani, napuno ang kanyang kamalig ng higit pa sa sapat para sa buong taon. Si Jojo, na dati halos hindi makabili ng asin at tuyo, ay bigla na lamang nakabili ng bagong kalabaw, isang kariton at mga kasangkapan para sa bukid. Ang kanyang kubo, na dati halos guguho na, ay unti-unting inayos at pinaligiran ng matitibay na kawayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling mapagpakumbaba si Jojo. Hindi niya ipinagyayabang ang kanyang yaman, bagkus patuloy pa rin siyang nakikisalamuha sa kanyang mga kapitbahay at tumutulong sa nangangailangan. Subalit kahit anong kabutihan ang kanyang ipakita, hindi pa rin nakawala sa mata ng mga naiinggit at mapanibughuin. Isang gabi, habang nakikipag-inuman si Mang Cardo sa kanyang mga kabarkada, bigla itong napahikbi ng pagkasuya. Bakit ganon? Ako ang matagal nang nagbubungkal ng lupa, ako ang bumibilad sa araw, pero si Jojo ang umaani ng lahat ng swerte. Hindi tama ito. May tinatago siya, dagdag ni Mang Isko. Hindi natural yon. Kung hindi natin tuklasin, baka tayo naman ang mamatay sa gutom. Mula noon, nagsimula ang lihim na pagmamanman ng ilang mga tao kay Jojo. May mga gabi na may mga aninong palihim na nagmamasid sa kanyang bukirin. May mga taong nagtatangkang magnakaw ng mga palay, ngunit sa tuwing gagawin nila ito, tila may malamig na hangin na dumadaan at bigla silang natatakot na para bang may matang nakamasid mula sa dilim. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy ang gabi-gabing pagdalaw ni Liway kay Jojo. Lagi siyang lumilitaw sa ilalim ng punong acacia at doon sila nag-uusap ng palihim. Liway, ani Jojo isang gabi. Hindi ko na alam kung tama pa ang lahat ng ito. Oo, umasenso ako. Pero ramdam ko ang pagtingin ng mga tao. Hindi na sila tulad ng dati. Hindi na lang pangungutya ang dala nila, kundi galit at inggit. Lumapit si Liway at dahan-dahang hinaplos ang balikat ng binata. Ganito talaga ang mundo, Jojo. Kapag may umangat, mayroong hihila pababa. Ngunit huwag mong hayaang madungisan ng kanilang panibugho ang iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay bunga ng iyong pagsusumikap. Ang aking tulong ay gabay lamang. Ngunit bago siya muling naglaho, binitiwan niya ang isang babala. Mag-ingat ka, Jojo. Ang tunay na panganib ay hindi mula sa bukid o sa kalikasan, kundi mula sa puso ng mga taong naiinggit. Kinabukasan, habang nagbibilang si Jojo ng kanyang ani, napansin niyang may ilang palay na nawawala. May bakas ng mga yapak sa gilid ng bukirin
at ang ilan ay tila pinigtas ng sapilitan. Naramdaman niya ang malamig na hangin at sa kanyang isipan ay muling umalingaw-ngaw ang tinig ni Liway. Ang biyaya ay may kasamang pagsubok at ito ang simula. At sa pagdilim ng araw, alam niyang hindi na simpleng ani at kayamanan ang kanyang pinasok, kundi isang laban sa panibugho at kasakiman ng tao. Lumipas ang ilang araw mula nang madiskubre ni Jojo ang mga nawawalang palay. Magamat nakalulungkot, pinili niyang huwag nang ipaalam sa iba. Alam niyang mas lalo lamang siyang pagtatawanan kung magrereklamo siya at baka lalo ring magdulot ng inggit ang kanyang pagsisiwalat. Kaya't sa halip, mas pinagbantayan niya ang kanyang bukid tuwing gabi. Ngunit hindi rin niya maiwasang malungkot. Oo, mayaman na siya. Ngunit kapalit nito'y ang malamig na titig at bulong-bulungan ng kanyang mga kapitbahay. Ang dating mga kaibigang nakikisalo sa kanyang lugaw ay ngayoy nakatingin sa kanya na para bang isa siyang kaaway. Isang gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling nagpakita si Liway sa ilalim ng punong acacia. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at ang kanyang buhok ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin. "Magandang gabi, Jojo," bati niya. "Nakita ko ang lungkot sa iyong mga mata. Nais kong makasama ka ngayong gabi." Nagulat si Jojo ngunit mabilis ding ngumiti. "Liway, kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay nagugutom pa rin ako. Pero parang habang lumalago ang aking ani, mas dumarami naman ang problema." Lumapit si Liway at naupo sa tabi niya. Kahit kalahating kabayo ang kanyang anyo, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng ginhawa sa binata. Iyan ang kalakaran ng mundo, Jojo. Ang kayamanan ay hindi lamang kagalakan, kundi tukso rin para sa iba. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sa bawat gabi, nagiging mas madalas ang kanilang pagkikita. Si Jojo ay nagkukuwento ng kanyang mga pangarap. Ang makapagpatayo ng isang maayos na bahay, ang makapagbigay ng trabaho sa iba, at ang hindi na muling magutom. Samantalang si Liway naman ay nagbabahagi ng mga lihim ng kagubatan. Kung paano nila pinangangalagaan ang kalikasan, kung paanong ang mga nilalang tulad niya ay nagbabantay sa balanse ng lupa at langit. "Hindi ba kayo natatakot sa mga tao?" tanong ni Jojo minsang naglakas loob. "Ang alam ko, maraming naniniwala na ang mga tikbalang ay mandaraya at nanlilinlang." Ngumiti si Liway at bahagyang yumuko. Maraming tao ang natatakot sa hindi nila nauunawaan. Totoo, may mga tikbalang na malupit at mapaglaro, ngunit hindi lahat ay ganoon. Ako, pinili kong tumulong sa mga taong may mabuting puso. Kaya kita tinulungan, Jojo. Dahil nakita ko sa iyo ang kasipagan at kabutihan na bihira kong makita sa tao. Namula si Jojo sa hiya at tuwa. "Salamat, Liway. Sa lahat ng ito, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan." Tumingin sa kanya si Liway at sa sandaling iyon, tila nagtagpo ang kanilang mga tingin sa mas malalim na paraan. Ang malamig na simoy ng hangin ay biglang nagdala ng init sa dibdib ng binata. Dahil sa gabi-gabing pagdalaw ni Liway, naging mas matatag ang loob ni Jojo. Hindi na siya natitinag sa mga bulong ng baryo. Kahit alam niyang pinag-iinggitan siya, dama niya ang kumpiyansa dahil may kaibigan siyang hindi pangkaraniwan. Minsan, dinala siya ni Liway sa gitna ng kagubatan kung saan nakatago ang isang maliit na bukal. Doon, ipinakita ng tikbalang ang isang mahiwagang tanawin, ang tubig na kumikislap na parang bituin at mga bulaklak na nagbubukas lamang kapag buwan ang liwanag. "Dito ako madalas tumigil," sabi ni Liway. "Dito ko nararamdaman ang kapayapaan. Nais kong makita mo rin." Napangiti si Jojo at napalunok. "Liway, hindi ko alam kung bakit mo ako pinagkakatiwalaan ng ganito. Pero natutuwa ako. Para bang hindi na ako nag-iisa
Habang tumatagal, hindi lamang pagkakaibigan ang namamagitan sa kanila. Kapag magkasama sila, tila lumilipas ang oras na parang isang kisap mata. Sa bawat ngiti ni Liway, sa bawat pagkilos ng kanyang mga mata, may kakaibang init na pumapasok sa puso ni Jojo. Isang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Ngunit alam niyang delikado. Paano kung malaman ng ibang tao na nakikipagkaibigan siya? Higit pa roon, sa isang tikbalang. Ano ang magiging kapalit ng kanyang damdamin? Habang pauwi na siya isang gabi, biglang nagbalik sa kanyang isipan ang babala ni Liway. Ang tunay na panganib ay hindi mula sa kalikasan, kundi mula sa puso ng tao. At sa di kalayuan, hindi niya alam, may mga matang lihim na sumusubaybay sa kanila sa dilim. Lalong lumalim ang inggit at panibugho ng mga tao sa baryo kay Jojo. Habang sila'y nananatiling salat sa ani, siya na may patuloy na nagtatagumpay. Ang kanyang mga palay ay higit pa sa doble ng karaniwang ani. At kahit anong bagyo o init ng araw, nananatiling malusog at makintab ang mga ito. Minsan, sa isang umpukan ng mga lalaki, sa ilalim ng malaking punong santol, nagsimula ang usapan. Hindi na ito normal, sabi ni Mang Cardo habang nakakunot ang noo. Hindi posibleng sa loob lang ng ilang buwan, ganito kalago ang ani ni Jojo. May itinatago siya. O baka naman may demonyo siyang kakutsaba, dagdag ni Mang Isko, sabay dura sa lupa. Hindi ba't minsan may nakikita sa kanya na naglalakad mag-isa sa gabi? Baka may kinakausap na engkanto o masamang espiritu. Tahimik lamang si Mang Elias, ngunit hindi may kubli ang pag-aalala sa kanyang mukha. Kung totoo man iyan, delikado tayo. Ang mga ganitong klase ng hiwaga ay laging may kapalit. Dahil sa matinding pagdududa, 3 sa mga kabataang lalaki sa baryo, sina Turoy, Dencio at Lando, ang nagplano na magbantay sa bukirin ni Jojo isang gabi. Ang sabi nila'y gusto lamang nilang malaman kung anong sikreto ang taglay niya, ngunit sa puso nila'y may halong kasakiman. Kung ano man ang meron siya, atin na ring makukuha, bulong ni Turoy. Hindi pwedeng siya lang ang yumaman dito. Kaya ng gabing iyon, nagtago sila sa mga damuhan malapit sa bukid ni Jojo. Tahimik nilang minasdan ang paligid, naghihintay ng anumang kakaibang pangyayari. Ngunit ang tanging nakita nila ay si Jojo, nakaupo sa ilalim ng punong acacia, nakatingala sa buwan. Wala naman bulong ni Dencio. Niloloko lang yata tayo. Ngunit bigla silang napatigil nang may lumitaw na liwanag sa paligid ng punong acacia. Mula sa manipis na hamog ay unti-unting sumulpot ang isang nilalang. Isang babae na may katawan ng tao at mga paa ng kabayo. Ang kanyang buhok ay umaalon na parang usok at ang kanyang mga matay kumikislap na parang bituin. Halos hindi makahinga ang 3 lalaki sa kanilang nakita. Tikbalang! Bulong ni Lando, nanginginig sa takot. Ngunit imbes na umatras, mas lalo silang naintriga. Kaya pala si Jojo'y yumaman. May tikbalang siyang kakampi. Hindi nila alam, naramdaman agad ni Liway ang kanilang presensya. Habang nakikipag-usap siya kay Jojo, biglang tumalim ang kanyang mga mata at bahagyang kumulog ang kalangitan. May mga matang nakatingin, Jojo, bulong niya. Nagulat ang binata at nagtanong, "Ano? Sino?" Ngunit ngumiti lamang si Liway. "Huwag kang mabahala. Ako na ang bahala." Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa buong bukid. Ang 3 nagtatago ay biglang nakaramdam ng matinding kilabot. Ang kanilang mga katawan ay hindi makagalaw, para bang may mabigat na anino na dumadagundong sa kanilang dibdib. Nakakita sila ng mga matang pula sa dilim at ang mga aninong parang kabayo'y lumilipad sa paligid nila. "Hindi na to biro," sigaw ni Dencio habang pilit na gumagapang paalis. Sa isang iglap, nakalabas silang 3 mula sa bukirin, hingal na hingal at pawisan, halos mabaliw sa takot. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo.
Kahit pa ayaw aminin ni Turoy at Lando ang kanilang nakita, hindi nila napigilang ikwento sa iba. Ayaw ko nang lumapit sa bukirin ni Jojo, sigaw ni Turoy sa mga kainuman. May tikbalang siya roon, babaeng kalahating kabayo. Agad na kumalat ang chismis. Ang ilan ay lalong natakot kay Jojo, iniwasan siyang kausapin. Ang iba naman ay mas lalo pang nainggit. Iniisip na baka pwede nilang nakawin ang kanyang sikreto at gamitin para sa sarili nilang kapakinabangan. Samantala, si Jojo ay nanatiling tahimik. Alam niyang hindi niya pwedeng ipaliwanag ang lahat at alam din niyang mas delikado kung lalong lalaganap ang chismis tungkol kay Liway. Ngunit isang gabi, habang nakatanaw siya sa kanyang bukirin, muling narinig niya ang babala ni Liway. Jojo, hindi lahat ng lihim ay kayang itago. Darating ang panahon na haharapin natin ang galit ng tao. At doon niya naramdaman na ang kanyang pagangat ay nagsisimula ng maging pasanin. Isang pasaning hindi lamang siya ang sangkot, kundi pati ang tikbalang na nagbigay sa kanya ng lahat. Mabilis ang naging pag-usad ng mga araw. Habang patuloy na namumunga ang mga gintong palay ni Jojo, lalong umiinit ang usapan sa buong baryo. May mga kapitbahay na patuloy na naiinggit, may ilan na takot sa lihim na tikbalang, at may mga iilang tahimik na humahanga sa kanyang kasipagan. Ngunit isang gabi, biglang dumilim ang langit. Sa malayo, narinig ang dagundong ng kulog at ang pag-ugong ng hangin na parang sigaw ng mga kaluluwang ligaw. Ang mga alitaptap na dati sumasayaw sa paligid ng bukirin ay biglang naglaho. Ang buwan na palaging saksi sa mga lihim na pag-uusap ni na Jojo at Liway ay natakpan ng makapal na ulap. Bagyo! Bulong ni Jojo habang nakatanaw sa kalangitan. At ito'y malakas. Pagsapit ng hating gabi, bumuhos ang ulan na animoy ibinubuhos ng langit ang lahat ng kanyang hinanakit. Ang hangin ay humahampas sa bawat dahon ng palay, halos ilupasay ang mga tangkay. Ang kubo ni Jojo ay umuugong, tila anumang sandali lilipad. Agad niyang sinikap na iligpit ang mga gamit sa loob ng kubo at tinakpan ng banig ang natirang ani sa kanyang kamalig. Ngunit sa bawat pagkidlat at pagdagundong ng kulog, kitang-kita niya ang kanyang palayan na halos lamunin ng unos. Diyos ko, lahat ng pinaghirapan ko. Bulong niya, nanginginig sa takot at pangamba. Sa gitna ng dilim at malakas na ulan, biglang lumitaw si Liway. Ang kanyang buhok ay humahampas sa hangin at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy. Hindi na siya ang tikbalang na marikit at banayad na nakilala ni Jojo. Ngayon, isa siyang nilalang na puno ng kapangyarihan at tapang. Jojo! Sigaw niya sa malakas na ulan. Huwag kang matakot. Hindi ko hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan mo. Itinaas ni Liway ang kanyang mga kamay at mula sa kanyang palad ay sumiklab ang liwanag na parang apoy na bughaw. Ang liwanag ay kumalat sa buong palayan, nagmistulang kalasag na pumipigil sa pinakamalalakas na hampas ng hangin. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa paligid, ngunit hindi tuluyang nakapinsala sa mga gintong palay. Ngunit sa bawat sandaling pinoprotektahan ni Liway ang bukirin, kapansin-pansin kay Jojo na unti-unti itong nanghihina. Ang kanyang balat ay namumutla at ang kanyang hininga ay lumalalim. Liway! Sigaw ni Jojo, lumapit sa kanya. Itigil mo na, baka ikaw ang mapahamak. Ngumiti ang tikbalang na babae kahit nanginginig na ang kanyang katawan. Hindi, Jojo. Ito ang tungkulin ko. Pinili kong tulungan ka at gagawin ko ang lahat para mapanatili ang iyong pinaghirapan. Hinawakan siya ni Jojo at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng kamay ni Liway. Isang init na hindi niya inaasahan mula sa isang nilalang na mistulay kabilang sa ibang daigdig. Makalipas ang ilang oras,
Unti-unting humina ang ulan at hangin. Ang mga ulap ay kumalat at muling sumilip ang buwan. Sa gitna ng kanyang bukirin, nakatayo si Jojo at si Liway, parehong basang-basa at pagod. Ngunit nang silipin nila ang mga palay, nanatiling buo ang halos lahat. Ang kalasag na nilikha ni Liway ay naging sapat upang maprotektahan ang mga gintong ani laban sa unos. Lumuhod si Jojo, halos maiyak sa tuwa at pasasalamat. Salamat, Liway. Kung wala ka, wala na ang lahat. Ngunit mahina na ang tikbalang na babae. Halos mawalan ng malay sa kanyang panghihina. Agad siyang inakay ni Jojo at pinahinga sa loob ng kubo. Habang nakahiga si Liway, mahina niyang sinabi, "Jojo, tandaan mo, hindi laging may kalasag ang iyong ani. Darating ang panahon na ikaw mismo ang kailangang lumaban." Samantala sa kabilang bahagi ng baryo, may mga matang lihim na nakatingin mula sa dilim. Isa sa mga kapitbahay, si Mang Cardo, ay nakasaksi mula sa malayo ng kakaibang liwanag sa bukirin ni Jojo. "Hindi na ako nagkakamali," bulong niya sa sarili. "May halimaw nga sa likod ng kanyang kayamanan. Kailangang malaman ng lahat ito." Makalipas ang ilang araw matapos ang bagyo, unti-unti nang bumalik sa normalang paligid ng baryo. Ang mga kapitbahay ni Jojo ay nagulat nang makita na halos walang pinsala ang kanyang mga pananim, samantalang ang kanila'y wasak at halos walang natira. Mas lalo pang naging paksa ng usapan si Jojo, hindi na lamang dahil sa kanyang yaman kundi dahil sa tila himala na nagligtas sa kanyang bukirin. "Hindi normal yon," bulong ni Mang Cardo sa mga kasama sa tabing ilog. Habang lahat tayo ay tinupok ng unos, si Jojo ay parang protektado ng isang makapangyarihang nilalang. "Ano sa tingin mo?" tanong ni Mang Isko. "Tikbalang? Engkanto? O baka demonyo?" "Ano man yon," sagot ni Cardo. "Hindi naligtas ang baryong ito hanggat hindi natin nalalaman ang totoo." Samantala, si Jojo ay nag-aalaga kay Liway na halos mawalan ng lakas matapos pigilan ng bagyo. Kahit tikbalang, dama niya ang epekto ng paggamit ng napakalakas na kapangyarihan. Ilang gabi ring hindi siya nagpakita at sa panahong iyon ay halos hindi makatulog si Jojo sa pag-aalala. Ngunit nang muli siyang bumalik, dala niya ang isang mabigat na balita. "Jojo," wika ni Liway habang nakatingin sa kanyang mga palay, "hindi bagyo lamang ang banta. Ang yaman mo ay nakatawag ng atensyon. Hindi lamang ng tao, kundi ng mga nilalang sa dilim. May mga espiritu sa kagubatan na naiinggit at nagnanais maagaw ang biyaya mo." Kinilabutan si Jojo. "Espiritu? Anong klaseng espiritu?" "Mga batibat, mga mangkukulam, at iba pang ligaw na kaluluwa na naghahanap ng kapangyarihan," paliwanag ni Liway. "At ngayong nakita nila ang ginto sa lupaing ito, susubukan nilang pumasok at sirain ang lahat." Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Jojo, nagising siya sa kaluskos ng hangin. Nang tumingin siya sa labas ng kanyang kubo, nagulat siya sa nakita. May mga aninong naglalakad sa palayan. Ang kanilang mga anyo'y baluktot, ang mga mata'y kumikislap ng pula, at ang kanilang mga kamay ay mahahaba at tila puno ng itim na usok. "Mga batibat," bulong ni Liway, na biglang lumitaw sa kanyang tabi. "Nais nilang sakalin ang iyong pananim, gaya ng pagsakal nila sa mga natutulog." Agad na lumapit si Liway sa mga espiritu. Ang kanyang katawan ay nagliwanag at ang kanyang mga mata ay nagapoy. Sa bawat yapak ng kanyang mga paa ng kabayo, naglalagablab ang lupa at lumilikha ng mga bakas na kumukulong parang baga. "Lumayas kayo!" sigaw niya. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bukirin. Ngunit hindi basta umalis ang mga batibat. Isa-isa silang sumugod kay Liway, humahagis ng usok na lason at sumisiklab ng mga panaghoy. Mabilis na lumaban si Liway.
Ikinampay niya ang kanyang mga kamay at mula rito'y lumabas ang mga sinag ng liwanag na tumama sa mga anino, dahilan upang sila'y magliyab at sumigaw ng mga daing. Ngunit marami pa ring espiritu ang dumagsa at tila walang katapusan ang kanilang bilang. Nais tumulong ni Jojo, ngunit wala siyang magawa kundi magdasal at magdala ng anting-anting ng kanyang yumaong ama. Pinunasan niya ito ng dugo mula sa kanyang kamay at itinaas sa hangin. Sa hindi may paliwanag na dahilan, ang liwanag mula sa anting-anting ay nakatulong upang humina ang mga espiritu. "Magaling, Jojo!" sigaw ni Liway habang patuloy na lumalaban. "Ipagpatuloy mo. Ang lakas ng iyong loob ay nagbibigay sa akin ng dagdag na kapangyarihan." Magkasama silang lumaban, ang tikbalang at ang binatang magsasaka. Habang pinipigilan ni Jojo ang paglapit ng mga espiritu gamit ang kanyang anting-anting, si Liway naman ay patuloy na nilalabanan ang kanilang kalaban gamit ang apoy ng kanyang kapangyarihan. Makalipas ang halos 1 oras na laban, nagsimulang umatras ang mga batibat. Ang kanilang mga anyo ay natunaw sa hangin, naiwan lamang ang amoy ng usok at abo sa paligid ng bukirin. Ang palay ni Jojo ay nanatiling buo, bagamat may ilang nasira sa gitna ng labanan. Hingal na hingal si Liway, ngunit nakangiti. "Hindi lang ako ang lumaban ngayong gabi. Ikaw rin, Jojo. At iyan ang patunay na kaya mong harapin ang anumang pagsubok basta't hindi ka sumusuko." Lumapit si Jojo at tinulungan siyang tumayo. "Kung wala ka, wala ring natira sa akin. Liway, utang ko na sa iyo hindi lang ang kayamanan, kundi ang buhay ko mismo." Ngumiti si Liway, at sa kabila ng kanyang pagod, ramdam ni Jojo ang init ng kanyang presensya. Ngunit bago pa sila makapagsalita ng mas mahaba, narinig nila ang mga yabag sa di kalayuan. Mga tao mula sa baryo na nagmamasid at tila nagulat sa kakaibang liwanag mula sa bukirin. Habang nakatago ang ilan sa mga puno, may bulong na umalingaw-ngaw. "Kitang-kita ko, may nilalang nga sa bukid ni Jojo. Halimaw, tikbalang." At sa gabing iyon, alam ni na Jojo at Liway na hindi na lamang mga espiritu ang kanilang kaaway, kundi ang takot at galit ng mga taong hindi nakauunawa. Matapos ang gabing pinagtagumpayan nila laban sa mga batibat, muling nanahimik ang baryo. Ngunit ang mga chismis ay lalong kumalat. Mas marami na ngayong naniniwalang may kakaibang nilalang na tumutulong kay Jojo. Sa bawat lakad niya sa palengke, dama niya ang mga matang nakatingin at ang mga bulong-bulungan na para bang hinuhusgahan siya. May halimaw nga raw sa bukid niya. "Tikbalang," sabi ng nakakita. "Kung hindi natin siya pigilan, baka madamay ang buong baryo." Ang mga salitang iyon ay parang sibat na tumatama sa puso ni Jojo. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang nagbigay sa kanya ng tapang, ang bawat pagdalaw ni Liway. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng punong acacia, mahina ang ihip ng hangin at maliwanag ang buwan. Tahimik na nagmasid si Jojo sa kanyang bukirin habang si Liway ay nakatayo sa kanyang tabi, nakatingin din sa mga gintong palay. "Liway," mahina niyang sabi, "maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Alam kong hindi ko kakayanin ang lahat ng ito kung wala ka." Ngumiti si Liway, ang kanyang mga matay kumikislap sa liwanag ng buwan. "Jojo, hindi ko rin alam kung bakit ako napadpad sa buhay mo. Sa dami ng taong nakita ko, ikaw lamang ang may pusong hindi maramot. Ang iba'y nais lamang kunin mula sa kalikasan, ngunit ikaw, handa kang magbigay at magsikap." Sandaling naghari ang katahimikan. Ang kanilang mga tingin ay nagtagpo at sa unang pagkakataon, dama ni Jojo ang kakaibang kabog ng kanyang dibdib. Huminga ng malalim si Liway bago muling nagsalita. "Jojo, matagal ko nang nararamdaman ito, ngunit ngayon ko lang kayang sabihin." Napalunok si Jojo. "Ano yon, Liway?
Hindi lang ako nandito upang tulungan ka. Hindi lang ako simpleng tagapagbantay ng kagubatan na nagbigay sa iyo ng biyaya. Jojo, mahal na kita. Parang kumulog sa dibdib ni Jojo ang mga salitang iyon. Hindi siya makapaniwala. Isang tikbalang, isang nilalang na pinaniniwala ang malupit at mapanlinlang. Ang mismong nagsabi ng damdaming hindi niya inasahan. Mahal? Bulong niya, halos hindi makatingin kay Liway. Tumango ang tikbalang na babae. Alam kong kakaiba ito at alam kong maaaring hindi tanggap ng iba. Ngunit ang bawat oras na kasama kita, ang bawat ngiti mo, ang bawat pawis na ipinupuhunan mo sa iyong bukirin, lahat iyon ay nagpatibok ng puso ko. Matagal na tahimik si Jojo. Tila naglalaban ang kanyang isipan at damdamin. Ngunit sa huli, napangiti siya bagamat may bahid ng kaba. Liway, hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag ito. Sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko ligtas ako. Sa kabila ng lahat ng panghuhusga ng tao, ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas. Siguro mahal din kita. Namula ang pisngi ni Liway at sa unang pagkakataon, tila naging marupok ang isang makapangyarihang nilalang. Ngumiti siya ng buo tuwa at sa kanyang mga mata ay may kumislap na luha ng kaligayahan. Ngunit bago pa sila tuluyang malunod sa kanilang damdamin, biglang humigpit ang mukha ni Liway. Ngunit Jojo, may kasamang panganib ang lahat ng ito. Ang pagmamahalan ng isang tao at isang tikbalang ay bawal sa maraming batas ng kalikasan. Kapag natuklasan ng iba kong kauri, maaari tayong parusahan. At higit sa lahat, ang mga tao sa baryo, hindi nila ito matatanggap. Hinawakan siya ni Jojo sa kamay. Liway, hindi ko alintana kung ano ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, ikaw at ako. Kung ano man ang darating, haharapin natin ng magkasama. Nagningning ang mga mata ni Liway. Kung ganoon, Jojo, hayaan mong magbigkis tayo ng sumpa. Hanggat nabubuhay ako, ipagtatanggol kita at ang iyong bukirin. Ngunit sa oras na dumating ang pinakamalaking pagsubok, kailangang ikaw mismo ang pipili. Ang kayamanang dulot ng aking hiwaga o ang pagmamahal na dala ng ating pagkakaibigan. At sa ilalim ng punong acacia, habang saksi ang buwan at ang malamig na simoy ng hangin, nagbigkis sila ng pangakong hindi basta-basta masisira. Ngunit hindi nila alam, mula sa malayo, si Mang Cardo ay nakasilip sa kanilang usapan. Kitang-kita niya ang pagiging malapit ni Jojo sa tikbalang. At sa kanyang isipan, mas lalo siyang nag-apoy sa galit at paninibugho. Kung totoo ang iniisip ko, ang halimaw na iyon ay hindi lamang tumutulong, kundi umiibig na rin kay Jojo. Hindi ko hahayaang manaig sila. Gagawa ako ng paraan. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang mas malalim na panganib. Hindi na mula sa mga espiritu, kundi mula sa kapwa-tao. Lumipas ang mga araw at lalo pang lumago ang bukirin ni Jojo. Ang kanyang mga gintong palay ay naging tanyag, hindi lamang sa baryo, kundi maging sa mga karatig bayan. Maraming bumibili sa kanya ng ani at mabilis siyang yumaman. Ang kanyang kubo ay napalitan ng isang malaki at matibay na bahay na yari sa kahoy at pawid, at ang kanyang kamalig ay puno ng bigas na sapat para sa 5 taon. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-angat, unti-unti ring lumalapit ang kapalit ng lahat ng ito. Isang gabi, muling nagpakita si Liway, ngunit ngayon ay hindi siya kasing saya tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay may lungkot at ang kanyang tinig ay mabigat. Jojo, wika niya, ang hiwaga ng mga gintong palay ay hindi basta-basta. Lahat ng biyayang nagmumula sa aming lahi ay may kalakip na kapalit. At sa bawat araw na lumilipas, papalapit na ang oras na iyon.
Napatigil si Jojo, nanlalamig ang kanyang mga kamay. Anong ibig mong sabihin, Liway? Hindi ba't sinabi mong biyaya ito ng kalikasan? Biyaya, oo, sagot ni Liway. Ngunit may kasunduan. Ang kayamanang nakamit mo ay nagmula sa lakas ng kalikasan at sa aking sariling kapangyarihan. At ang kalikasan ay laging humihingi ng balanse. Kung may labis na nakukuha, may bagay na dapat isakripisyo. Samantala, sa baryo, lalong nag-aalab ang mga tsismis. Ang ilan ay nagsasabing si Jojo ay may kasunduan sa isang halimaw. Ang iba naman ay naniniwalang gumagamit siya ng kulam upang yumaman. Isang gabi, nagtipon ang ilang mga lalaki sa bahay ni Mang Cardo. Hindi na tayo makapapayag na manaig ang kasamaan sa baryo, sigaw ni Cardo. Kung hindi natin haharapin si Jojo at ang kanyang halimaw, baka pati tayo ay lamunin ng kanilang hiwaga. Nagkasundo sila na sa susunod na anihan ni Jojo, gagawa sila ng hakbang upang masilip ang kanyang lihim at putulin ang koneksyon niya sa tikbalang. Kinabukasan, muling kinausap ni Jojo si Liway sa ilalim ng punong acacia. Liway, sabi niya, kung may kapalit ang lahat ng ito, sabihin mo na. Ayokong mabuhay sa takot. Malungkot na tumingin si Liway sa kanya. Jojo, ang hinihingi ng kalikasan ay hindi basta bagay, kundi puso. Sa bawat gintong ani, may kabahagi ng iyong pagkatao na mawawala. Maaaring kalusugan, alaala o maging buhay ng isang mahal sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Jojo. Hindi maaari. Hindi ko kayang isakripisyo ang mga mahal ko, Liway. Kung ganon ang kabayaran, mas pipiliin kong mawalan ng lahat kaysa mawala ang isa man sa kanila. Ngumiti si Liway, bagamat may luha sa kanyang mga mata. At iyan ang dahilan kung bakit kita minahal, Jojo. Sapagkat hindi ka sakim. Ngunit kahit anong gawin natin, darating ang oras ng pagpili. Kinagabihan, may kakaibang nangyari. Habang natutulog si Jojo, nagising siya sa mga hiyawan mula sa kabilang bukid. Ang mga kapitbahay niyang sina Mang Elias at Aling Petra ay umiiyak sapagkat ang kanilang pananim ay biglang natuyo at nalanta. Para bang sinipsip ng lupa ang lahat ng sustansya. Ang mga tao ay nagulat at agad na nagturo kay Jojo. Dahil sa kanya ito, nilamon ng kanyang hiwaga ang ating mga ani. Nagulat si Jojo at mabilis na tumakbo upang tulungan sila. Ngunit sa halip na tulungan, sinalubong siya ng mga galit na mata. Umalis ka, Jojo! Isa kang sumpa sa baryo! Pagbalik niya sa kanyang bahay, naroon si Liway, nakatingin sa kanya ng malungkot. Jojo, nagsisimula na ang kapalit. Ang kasaganaan mo'y hinihigop ang kabuhayan ng iba. Kung hindi natin pipigilan, baka buong baryo ang malanta. Napasapo si Jojo sa kanyang ulo. Diyos ko, ito ba ang kabayaran ng lahat ng ito? Liway, ano ang dapat kong gawin? Hinawakan siya ni Liway sa balikat. May 200, Jojo. Itigil ang paggamit sa mga gintong butil at hayaan ang lahat na bumalik sa dati o ipagpatuloy ang kasaganaan at tanggapin ang galit ng mga tao at ang kapalit na hinihingi ng kalikasan. Sa gabing iyon, napaiyak si Jojo sa gitna ng kanyang bukirin. Hindi niya alam kung ano ang dapat piliin, ang kasaganaan na matagal niyang pinangarap o ang payak na pamumuhay na walang sakit at panganib. At mula sa malayo, si Mang Cardo ay lihim na nagmamasid. Bitbit ang isang itak at galit sa kanyang mga mata. Dumating ang araw ng anihan at ang buong baryo ay nagtipon upang masaksihan ang muling pamumunga ng bukirin ni Jojo. Ang mga gintong palay ay kumikislap sa ilalim ng araw na tila mga bituin na bumaba sa lupa. Sa halip na paghanga, galit at panibugho ang nasa mga mata ng karamihan. Hindi na ito tama, bulalas ng isa. Ang kayamanan niyang ito ay sumpa para sa ating lahat. Sigaw naman ng isa pa.
At sa gitna ng mga tao, nakatayo si Mang Cardo. Hawak ang kanyang matalim na itak, handang sumugod anumang oras. Habang nagsisimula ng gapasin ni Jojo ang kanyang ani, biglang dumating si Liway. Ang kanyang anyo ay mas maningning kaysa dati, ngunit bakas sa kanyang mukha ang lungkot. "Jojo," wika niya, "ito na ang oras. Kailangan mong pumili." Napalunok si Jojo at tinitigan siya. "Pumili? Ano ang ibig mong sabihin?" Tumingin si Liway sa mga tao sa paligid. Lahat ay puno ng galit at takot. Ang kalikasan ay humihingi ng balanse. Kung ipagpapatuloy mo ang paggamit ng mga gintong butil, lalo pang mawawalan ng ani ang mga tao sa baryo. Ngunit kung pipiliin mong isuko ang lahat, mawawala ang kayamanan at babalik ka sa dati mong kahirapan. Nagpatuloy si Liway at sa unang pagkakataon ay umagos ang luha sa kanyang mga mata. "Ngunit may isa pang pagpipilian, Jojo. Kung pipiliin mo ako, ang ating pagmamahalan, ako mismo ang magpapasan ng kabayaran. Mawawala ako sa mundong ito, ngunit maliligtas ang lahat ng tao sa baryo, pati ikaw." Halos mabiyak ang puso ni Jojo sa narinig. Napatitig siya sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo, sa kanyang mga bukiring puno ng yaman, at sa mga matang nakatingin sa kanya, mga kapitbahay na minsang nangaapi sa kanya, ngunit ngayon ay mas nagagalit. Ngunit nang muling tumingin siya kay Liway, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya inaasahang mamahalin. Ang tikbalang na babae na nagbigay sa kanya ng kayamanan, lakas, at higit sa lahat, pag-asa. "Liway," mahina niyang sambit, nanginginig ang kanyang boses. "Hindi ko kayang mawala ka." Ngumiti si Liway, bagamat may luha sa kanyang pisngi. "Ngunit, Jojo, hindi lahat ng pagmamahal ay tungkol sa pananatili. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pag-alay ng sarili para sa ikabubuti ng minamahal." Bago pa man makapagsalita si Jojo, biglang sumugod si Mang Cardo, dala ang kanyang itak. "Wala nang dapat pag-usapan. Sisirain ko ang halimaw na ito at matatapos ang lahat." Ngunit bago siya makalapit, tumayo si Jojo sa harapan ni Liway. Iniunat ang kanyang mga braso. "Huwag, Mang Cardo. Kung siya'y papatayin mo, ako muna ang harapin mo." Nagulat ang lahat sa ginawa ni Jojo. Ang binatang magsasaka na dati kinukutya at minamaliit, ngayon ay buong tapang na ipinagtatanggol ang isang tikbalang, isang nilalang na kinatatakutan ng lahat. Habang naguguluhan ang lahat, muling nagsalita si Liway. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. "Mga tao ng baryo, ako'y hindi halimaw na inyong kinatatakutan. Ako'y tagapagbantay ng kalikasan at ang kayamanang ibinigay ko kay Jojo ay may kabayaran. Ngunit ngayon, ako na mismo ang magbabayad." Bago pa siya mapigilan ni Jojo, niyakap niya ito ng mahigpit. "Mahal kita, Jojo. Huwag mo akong kalimutan." At sa isang kisap mata, ang katawan ni Liway ay kumislap ng matinding liwanag. Ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho, hanggang sa ang tanging naiwan ay isang malamig na simoy ng hangin at isang bulaklak na ginto na nahulog sa mga palad ni Jojo. Pagmulat ng lahat mula sa pagkasilaw, nakita nilang ang bukirin ni Jojo ay muling bumalik sa pagiging payak. Wala nang gintong palay, ang lahat ay naging karaniwang ani. Ngunit sa halip na sumpa, muli ring nabuhay ang mga bukid ng iba pang magsasaka sa baryo. Tahimik ang lahat. Si Mang Cardo ay napaatras, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang mga tao ay nagbulungan, ngunit ngayon ay wala ng galit, kundi takot at pagkamangha sa sakripisyo ng tikbalang. Si Jojo, hawak ang gintong bulaklak, ay napaluhod sa lupa. Ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. "Liway, kahit wala ka na, mananatili ka sa aking puso." Muling namuhay si Jojo bilang isang payak na magsasaka.
Ngunit ngayon, siya'y ikinagalang ng mga tao sa baryo. Hindi siya kinukutya at ang kanyang pangalan ay binibigkas na may paghanga. Ngunit sa bawat gabi, sa ilalim ng punong acacia, nakaupo pa rin siya, nakatanaw sa buwan, hawak-hawak ang gintong bulaklak, alaala ng tikbalang na nagmahal at nagsakripisyo para sa kanya. At sa bawat simoy ng malamig na hangin, tila naririnig niya ang boses ni Liway. Mahal kita, Jojo. Lumipas ang maraming buwan matapos ang pagkawala ni Liway. Unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ni Jojo. Ang kanyang bukirin, na nooy puno ng gintong palay, ay naging karaniwan na muli. Ngunit kahit payak, sapat naman upang siya'y mabuhay ng marangal. Hindi na rin siya kinukutya ng mga kapitbahay, bagkus ay iginagalang bilang isang taong nagdaan sa hiwaga ng kalikasan. Dahil sa sakripisyo ni Liway, muling nanumbalik ang sigla ng mga pananim sa buong baryo. Ang mga bukid ni Mang Elias, Aling Petra at maging ni Mang Cardo ay muling namunga. Ang dating paninibugho ay napalitan ng pasasalamat at natutunan ng mga tao ang kahalagahan ng pagkakaisa. May ilan na lihim pa ring natatakot kay Jojo, iniisip na baka bumalik ang tikbalang. Ngunit higit sa lahat, mas marami ang humanga sa kanyang tapang. Ang binatang magsasaka na hindi natakot ipagtanggol ang nilalang na mahal niya, kahit pa buong baryo ang laban sa kanya. Hindi na muling nag-asawa si Jojo. Sa kabila ng maraming babae sa baryo na humanga sa kanyang kabaitan at kasipagan, nanatiling tapat ang kanyang puso kay Liway. Sa gabi, lagi siyang nakaupo sa ilalim ng punong acacia, ang lugar kung saan unang lumitaw ang tikbalang na babae at nagbigay ng pag-asa sa kanyang buhay. Doon, lagi niyang hawak ang gintong bulaklak na naiwan sa kanya. Hindi ito nalanta o kumupas, tila ba may sariling buhay at liwanag. Sa tuwing titingnan niya ito, dama niya ang presensya ni Liway, ang malamig na simoy ng hangin, ang kislap ng mga mata, at ang tinig na nagsasabing, "Mahal kita, Jojo." Dahil sa karanasan niya, tinuruan ni Jojo ang mga kabataan sa baryo ng mga aral na kanyang natutunan. Huwag maging sakim sa kayamanan, sapagkat may kapalit ang lahat ng labis. Pahalagahan ang pagmamahal at kabutihan, higit pa sa anumang ginto. Igalang ang kalikasan at ang mga nilalang dito, sapagkat ang tao at ang kalikasan ay iisa lamang. At habang siya'y nagkukwento, palaging binabanggit ni Jojo ang isang tikbalang na babae na nagmahal at nagsakripisyo, hindi bilang halimaw na dapat katakutan, kundi bilang isang nilalang na may pusong marunong magmahal. Paglipas ng maraming taon, nang si Jojo ay tumanda na, nanatiling buhay sa kanyang alaala ang kanilang pagmamahalan. Sa kanyang huling gabi, nakaupo siya sa ilalim ng punong acacia, hawak ang gintong bulaklak. Sa kanyang mga mata, tumulo ang luha, ngunit may ngiti sa kanyang labi. At sa huling tibok ng kanyang puso, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi, kasabay ng isang pamilyar na tinig. "Jojo, muli tayong magkikita." At sa sandaling iyon, ang kanyang kaluluwa ay tila dinala ng liwanag ng buwan, patungo sa piling ng tikbalang na kanyang minahal sa isang mundong hindi na kailanman sila paghihiwalayin. Wakas,